Di ba press ang nagsasalita nung una? Out of the blue, may narinig ako ibang boses. Tapos hindi siya nagtatanong, nagkukwento siya. Tungkol sa drugs na naman. Tungkol sa drugs na naman, papakita. Hanapin ko lang kasi kailangan ko marinig yung boses eh. Hindi kasi siya nagpakita. By the Republic of the Philippines. Kita. Wala, Wait lang. walang notice, wala lahat. Basta due process of law. If you had committed a wrong, bawal talaga to. Alam ko hindi niya na gusto. Hindi ba tayo makaboto? Ko. Government's Ito ba yun? heavy-handedness. Tsaka yung parang wala nang batas. Ito yun. Parang sila Si ano to? Si Doktora Badoy. Nagulat ako bigla siya nagsalita eh. Nagulat ako eh. Ko. Papakinggan nyo ah. Hindi tayo magdakad ako. Pero itong akin, it's more of the after effects of my years of motoring sa Simpra. It has taken its toll dito sa katawan ko, sa spinal pati Ano yan? Pinag-usapan yung fentanyl? Salamat sa... pero hindi pa ako matanda. Kaya lang na hindi na ako pag matanda ka na, babalikan ka talaga. Salamat, Dennis. Trump tayo. Salamat, Dennis. Ngayon ay pahabol si Yusek Lorraine Badoy. Yes, ma'am. Mayor, in my job, marami ako nakakausap na marami silang gustong iparating sa'yo. Ordinary Filipino, si mahihirap. And so, magsisegue lang ako dun sa sinabi ni ma'am about Governor Hubahib. Now, having been on the receiving end of this government's heavy-handedness, tsaka yung parang wala nang batas sa Pilipinas, parang sila na yung may-ari sa Pilipinas. Yan Oo, yung eh. nararamdaman ng ordinary Filipino. Kahit ako, nung kami ay we were illegally and arbitrarily detained by the Martin Romualdez-led Congress, and even the way they run the PCSO, it's just so shameless, so brazen, yung corruption. It's obscene. Yes, it's obscene, and yet it's so shameless. And they keep doing it the way that they've done it with SMNI, not the way they have silenced the press. And Huh? we feel it, Mayor. It's so, ang sakit-sakit masyado na, Mayor. And basically, what I want to ask you, Question lang, how did the administration silence the press? Bago tayo pumunta sa ating next topic, tayo muna ay magpapasalamat sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Ayan o. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave nang wala pong remittance fees yan, mga kutsero. Ang gagawin nyo lang, i-download ng Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shops, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jared, ay makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Isa lang naman kayo. Sorry. I mean, I cannot really take Dr. Badoy's side here. As much as I want to take her side. Bakit? Number one, may fault si SMNI. May fault kayo nun eh. May pagkakamali kasi kayo. Nag-apologize pa nga kayo, di ba? Ano yun? Crocodile ano lang? Crocodile tears? Pabulaklak dila? Nag-apologize kayo, di ba? Sabi nyo, if the Congress was offended by what we said, we apologize. You admitted to it eh. Tinanggap nyo po yun, Dr. Badoy. You admitted to the fault. At least dun sa parte nyo. And you were not detained arbitrarily. No. Wag niyo pong ipagkalat na you were detained arbitrarily. No, you were not. You were cited in contempt. Kayo pong pareho ni Ka Eric. Etong dalawang to mga kutsero, si Ka Eric at si Dr. Badoy, outside of social media, we're okay naman kami, nagkakakwentuhan naman kami. Wala namang bad blood.
I don't have any bad blood with them. I don't think they have bad blood with me. I hope. Pero yun lang. Ayoko lang ayoko lang nung dadaanin sa propaganda yung nangyayari sa bansa. It was not arbitrary. You violated the rules of the House. At dahil nag-violate kayo ng rules ng House, kaya kayo na-detain, kaya kayo na-cite in contempt. It's not, hindi yan hindi yun arbitrary, hindi yun trip-trip lang. No, it's not. Hindi yun trip-trip lang. If you behaved accordingly, kung hindi kayo nang bastos ng hindi nyo binastos yung mga congressmen, at hindi kayo nagsinungaling sa inyong mga testimonya, hindi kayo madi-detain. And since you admitted to it din naman, tinanggap nyo naman yung pagkakamali nyo, sinabi nyo na oo, nagkamali kami, etc. etc. Sana naging sincero na lang kayo dun. Sana naging sincere na lang kayo sa pagtanggap nyo ng pagkakamali. Okay lang naman yun eh. Hindi naman kabawasan sa pagkatao nyo po yun. Okay lang yun. Kaso ang problema, ngayon, lalapit kayo kay PRRD, magsusumbong kayo na hirap na kayo, tapos palalabasin nyo na pinahirapan kayo ng sobra-sobra, parang hindi naman yata ganun yung nangyari. From what I understand, you were treated well. Kayo lang ang kayo lang yung nag-hunger strike. You were not, from what I understand, from what was reported, hindi naman sila minaltrato. Nabibisita sila ng mga pamilya nila, nabibisita sila ng mga abogado nila. Nabibigyan sila ng pagkain. Sila lang naman yung nag-hunger strike. May aircon yung lugar nila. May cellphone sila. Imagine, may cellphone. Makikita ko nagpo-post sila eh. Hindi nga lang sila nakakapag-live. Ewan ko bakit. O baka ibang cellphone yun. I don't know. I don't know the circumstance behind those. But, it was the case. You were not maltreated. So, hindi ko magets kung saan nanggagaling yung sinasabi ni Dr. Badoy dito na inabuso daw sila, etc. etc. But, kung diyan ka happy, okay lang. Mayor, ano ba yung, maybe you can educate us, ano ba yung recourse namin dito? Kasi this president, is, he's ignoring the clamor of the people. For instance, a drug test. When the documents, there are proofs, and there's that outcry, and then he's hurtling us towards the precipice of war. Nasa tamang pag-iisip pa ba itong taong ito? Alam mo, ma'am, ako una yung nagsabi na drug addict siya. Hindi naman ako nag-iimbento ng istorya. Pero yung mga PDEA reports nila ngayon na sinasabi na totoo, na hindi totoo, natural yan, ma'am, kasi panahon ni Marcos. Ano agency in government can go head to head with the president sa bagay na yan? So, sinusuppress yan. Kung sinabi ko sa inyo, noong as early as, hindi pa ako presidente, nung presidente, mas lalo ko nakita. I saw it again. But yung dito sa Davao, because alam mo, talaga ako sa droga, pinakita nila na si Marcos nandoon. Hindi ko binigyan ng importante. Ang sinabi ko lang sa kanila, trabaho lang kayo. Mamaya ako magko-comment. Huwag na ninyo akong isali na lalabas na personal akong magalit kay Marcos. I do not need it. But when I was president, I was already looking at yung full the full story of yung pagka-addict ni Marcos. Kaya lang naman, ma'am, sabi ko, sana hinuli na lang nila noon. Ang pagkamali ko lang rin, kasi mayor lang ako, yung unang nakita ko. Sana nung na-presidente ako, pero wala na yun. Yung unit, wala na sa mga... So, Okay. siguro sa
Pasig River na, hindi pa natin galaw yan dyan. Ako, I firmly believe, Sige. with all honesty, Mm. hindi naman sa akin generated by my personal ay ayaw ko sa kanya. Kaibigan ko yan si Presidente. Parang di naman. Gusto ko nga protektahan noon. Sus! Parang di May naman. ano kasi, Ganyan magsalita mga hudas eh. Uy, wala akong galit dyan kaibigan ko nga. Friends nga kami eh. Tapos backstab the following day. Dami ko naging kilalang ganyan. Lalo nung sa campaign, dami ko naging kilalang ganyan. Mga backstabber. Maski, lalo na nung nanalo si Bongbong. Ay, grabe. Yun. Mas maraming backstabber nun, guys. Personal kong kilala. Mga backstabbers. Pero, iniwanan ko na silang lahat ngayon. But anyway. ano naman yan, So ganun si Digo ngayon. Kaibigan, kunyari, hindi naman kami magkagalit, etc. Pero, sa totoong buhay, halik ni Judas. everybody's doing it. Kaya yung sinabi ko sa mga parang lang na, sige, trabaho lang ninyo. Not really a specific order na you try to hulihin ninyo. Kasi Vice Presidente lang ako. Noong Presidente ako. Anong ginawa Pero mo? mahirapan na sila noon at that time. I do not know why. I do not know why? Mga kotsero, don't forget, ang Office of the President, ang PIDEA ay under ng Office of the President. So, following your logic, Digong, nung mayor siya nun in fairness, ganun siya kalakas. Mayor siya, pinakitaan siya ng drug list. Baka yung same document na yung peking dokumentong pinagkakalat nila ngayon. But anyway, sinabi nung mayor daw siya saka pinakita. Lalo na daw nung naging presidente siya saka niya nakita. Wait lang. Ano yung sinasabi ng PIDEA na wala naman daw sa records? Ano yung nakita mo? And another thing, nung mayor ka, sige, walang problema. Excusable yun. Kasi wala ka namang kapangyarihan. Mayor ka lang. Pero naging presidente ka, under mo ang PIDEA, hindi mo na iutos na, uy, arestuhin nyo na yan. Talaga? Talaga ba? At saka, alam nyo, ang hirap ng paniwalaan ni Digong dito. Alam nyo kung bakit? Pangatlo na to. Every month, may bago kang kwento, Digong. Every month, may bago kang kwento. Sa sobrang dami mong kwento, wala nang kwenta. January, sinabi niya addict daw. February 28, sinabi niya, uy, hindi ko siya tinatawag na addict February 28. Ngayon, April 11, addict na daw ulit. Ano ba talaga? Paiba-iba ka. Walking contradiction ka talaga eh. Halik ni Judas ka talaga eh. Oo, mga asong nanloloko, nagpapanggap na tao. Ganun vibes. Yan, ganyan si Digong. Asong nanloloko, nagpapanggap na tao. Pero ako, naniwala ako kasi nakita ko. Ano nakita mo? At hindi naman sa yung aking innate native na galit ako kay hindi yan Mr. Marco. Yung pinakita sa akin ng presidente ko. Alam ko yan, pinakita rin sa iyo kasi presidente ka. O takot lang yung mga gagaw sa PIDEA. At lahat ng mga dokumento na yan, talagang inano na yan. It's either they were erased or Ulitin natin. Kasi alam nyo, question mark talaga to mga kotsere. Kasi, kung sila nga, PIDEA ran a check through its plans and operation reports,
Management Information System or PORMIS and found that no such operation was logged on the said date. Tapos, ito yung pinaka-ano sa akin dyan mga kotsero. Sana yun? Yung wala rin daw lumabas sa kanilang blatter. Ayan o. To settle the issue once and for all, PIDEA reiterates that the operational documents do not exist in the PIDEA or PORMIS. Records of operational coordination reports, PIDEA blatter book. In fairness mga kotsero, PIDEA blatter book. Ibig sabihin, ito yung kapag merong complainant, parang sa regular na ipapablatter mo. May complainant, isusulat doon yung pangalan ng complainant, tapos kung ano yung contact details niya, address, tapos pati yung detalye nung ano. Blatter, as in blatter talaga. Basic yan, basic. PIDEA blatter book on all operational reports covering year 2010 to present. So, Digong, ano yung nakita mong dokumento? Yung peking nilabas ni Maharlika? I doubt it is it. I doubt na yun. Bakit? Kasi wala siyang I'm really doubting na may nakitang dokumento to si Digong. I doubt na meron siyang nakita. Kung meron man, bakit wala sa ano? Ito yung nakakatawa dito eh. Ang gusto nila, wag tayong maniwala sa PIDEA. Ito naman sinabi niya kanina, di ba? Siyempre, ipagtatanggol ng PIDEA yung presidente nila. Hindi naman pwedeng banggain ng PIDEA yung presidente. Kasi nga, under na nga naman ng Office of the President yun. But that is speculation. So, why not do this? Ito, tulad yan. Si Dr. Lorraine, may ano naman yan eh. May laban naman yan eh. Kumbaga, may pera naman yan panggawa ng mga due diligence. Why not do your due diligence? Mag-due diligence kayo. Punta kayo ng PIDEA, dalhin nyo yung papeles na walang erasure, walang tao dito, walang naka-blur and everything para malaman kung sino yung pangalan ng ahente. Pumunta kayo dun. Ipa-verify nyo yung papeles. Ang problema kasi, pinost sa social media and you want us to believe it hook, line, and sinker. Hindi pwede. Pagtrabahuhan nyo naman yung ebidensyang gusto nyo paniwalaan namin. Pagpawisan nyo naman ng konti. Punta kayong PIDEA. Meron na kayo nung pre-operation report, authority to operate, meron pa nung sulat, meron pang kung ano-ano kayo nilabas. Dalhin nyo dun. Pag dinala nyo dun, yung walang bura ha, yung kita yung pangalan ng kung sino yung mga nakapirma. Pa-verify nyo dun. Para ma-certify na. Kasi ang problema, gusto nyo kami maniwala sa isang dokumento na hindi pa authenticated. Hindi pa napapatunayan totoong dokumento. Kanina nga may nakita akong post. Ang sabi, silence as admission sa rules of court. Silence as admission daw, dahil hindi nagsasalita si PBBM, ibig sabihin, totoo daw na addict siya. Okay, sige, ganun ba yun? Ganun ba ang labanan na ngayon? Rules of court, silence as admission? O ba't hindi na rin natin sundan yung rules of court tungkol sa documentary evidence? Kailangan authenticated. Sundin na natin lahat kasi yun naman ang pinakaunang kailangan documentary evidence. Yun ang best evidence documents. Sundan na natin lahat. Nung una, sabi ng mga Duterte Balahura supporters, hindi na kailangan sundin yung rules of court kasi ano lang naman yan tawag dito. Court of public opinion lang naman ang kwentuhan dito. Yan ang sinabi ng Attorney Harry Roque. Tapos kanina may nakita akong nag-post, sabi niya, silence daw as admission dahil daw hindi sumasagot. Ibig sabihin, guilty. Nasa rules of court yun. Sa evidence. Sige, balik tayo sa rules of court. Ba't hindi kayo magpakita ng best evidence nyo na dokumento? Best evidence rule. Ba't gusto nyo kami maniwala sa peke? Huwag nyo kaming gawing tanga naman. Parang awa naman. Ginagawa nyo kaming tanga para lang pagtanggol tumatandang to
So, ayun mga kutsera, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating Kuya YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page para lagi po kayo updated sa mga ganap sa aking buhay at sa aking channel. And I'll see all of you in the next Kuya Live. God bless you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?